Double shifting ng klase ang isa sa mga ipinatutupad na pansamantalang solusyon para matugunan ang kakulangan ng espasyo sa mga silid-aralan sa maraming paaralan sa bansa. Pero panawagan ng mga paaralang nagpapatupad nito, may patayo na sana ang mga ipinangako sa kanilang bagong school building. Makibalita tayo kay Frances Carasi. Halos pumalo na sa 13,000 ang bilang ng enrollees sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Mas mataas ito ng halos 600 kumpara noong nakaraang taon. Bilang panandali ang solusyon, ginawang 2 shift ang klase dito, isa sa pang-umaga at isa pang-hapon. Ayon sa pamunuan ng paaralan, may nakaplano ng bagong school buildings na ipapatayo ng lokal na pamahalaan at ng Department of Education. Nakapag-umpisa ang klase, ang regular class na on time as scheduled. We have enough chairs, enough din naman ng teachers. Mayroon kaming rooms na naka-partition. But of course, na-reduce naman namin yung class size. Naglagay rin ng mga CCTV camera sa mga tinatawag na critical areas ng campus. May police assistance desk din sa labas ng gate ng paaralan. Sa President Corazon Aquino Elementary School, maaga ring dumating ang mga estudyante. Sa dami ng tao, may isang ginang na hinimatay dahil sa init. Agad naman siyang binigyan ng pangunang lunas. Sa mga makeshift classroom naman muna magkaklase ang mga estudyante sa Amado V. Hernandez Elementary School sa Tondo, Maynila. Hindi pa rin kasi naitatayo ang bagong gusali kahit 2 taon na ang lumipas mula ng masunugan ang paaralan. Hinihiling po namin sana na ngayong pong taong ito ay mapasimulan na po yung ipinangako na construction na 4-story building dito po sa Amado. Dahil 1 taon at 6 na buwan na po naming hinihintay. Kulang na classroom naman ang sumalubong sa mga estudyante sa Kidapawan City Pilot Elementary School ngayong pasukan. Double shifting din ang pansamantalang ipinatutupad dito habang hindi pa nagagawa ang mga bagong school building. Dumagsa naman ang mga late enrollees sa Coronadal Central Elementary School. Karamihan sa kanila ay mga galing daw sa private school. Mahal kasi ang matrikula kaya lumipat na sila sa pampublikong eskwelahan. Madalas namang idinudulog sa DepEd Action Center ang paraan ng paglilipat ng mga estudyante mula sa mga private school papunta sa mga pampublikong paaralan. May ilan pang personal na nagpunta sa Action Center. Ang ilan naman, nalilito raw kung kailan ang araw ng pasukan sa kanilang mga paaralan. May mga reklamo rin daw tungkol sa mga estudyanteng ayaw tanggapin ng mga guro dahil hindi sumali sa brigada eskwela at kailangan pang magbayad bago tanggapin. Mali ito ayon sa DepEd. Bukas hanggang mamayang alas 6 ng gabi ang mga DepEd Action Center na ipinakalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Pagseserbisyo ang mga ito hanggang sa Biyernes. Frances Carasi, Nagbabalita, Pilipinas!